Tutulan natin ang CONAS. Bilang mga artista, napakahalaga na magambag tayo ng sining sa protesta, pero mas mainam kung sama-sama tayong kikilos at sasama sa mga rally. Dapat talagang tutulan niyang CONAS dahil hindi yung pagkain ng 3 beses ang araw o pagtulog ng mahimbing ang sukatan ng isang demokratikong konstitusyon, kundi yung kawalan nito. Kaya kung hindi natin tututulan, mananatili tayong gutom at mananatili tayong puyat para sa kalayaan. Bilang artist, kailangan nating magutom at magpuyat para tutulan itong CONAS. Dapat yung ating mga tula, yung ating mga awit at ang ating mga pagtatanghal, nagsisilbi lahat ito para sa bayan. Kasi kapag natuloy yung CONAS, medyo baka humaba, may speculations na baka humaba pa yung term ni GMA. So, which is para sa akin, in my own opinion, ayoko na. Mag-isip-isip na kayo para rin sa atin yon, para sa kinabukasan natin, kung gusto nyo panatilihin si Gloria o ayaw nyo na. Ito pamagat ito ay isang pagitan, ito ay isang buwan. Pasyalan natin at magbugay. Pwedeng bumalik yung nakaraang repression na panahon ng Marcelo na binago rin ng Constitution para mag-fit sila doon kung ano man gusto nang gawin. So ako, sana ang ibang artist din ay lumahok sa kung ano man ang makontribute nila sa pagkipaglaban sa kasulukuyang yugto o balakid ng ating bansang Pilipinas. Ayaw namin ng charter change kasi wala naman talaga madudulot na pagbabago yan dahil kasi ang mangyayari. Ang pinaka-problema naman kasi yung mga klase ng taong napupunta sa pwesto. So, di ba, kahit ano pa ipalit nila dyan, kung puro mga baboy, mga tuta, mga palaka at paisa, buhaya. They're just using this to perpetuate themselves in power, and it's about time that they realize na, di ba, enough is enough, and galit na ang taong bayan. Ayaw natin yun. So, walang charter change, wala si Gloria. Mas malaking chance na wala siya. So, dapat huwag na nating payagan yun. Papagulo lang yun eh. Magulo na nga Pilipinas eh. Pang-dagdag gulo lang. It's a multi-sectoral effort syempre. As artists, di ba, we can only do so much. Pero in terms of the kind of influence that we wield, because especially kami, music, and then we cater mostly to the youth sector, di ba? So in terms of yung influence na madadala namin in terms of yung awareness na pwedeng ibigay. Everyone knows that it's time for change, and change is good, but parang obviously nakikita ni PGMA na ayaw niya ng change, gusto niya siya pa, at hindi na yung mabuti kasi as time goes on and tumatagal siyang president, the power gets to her head na eh. We can really show the people our visions that something has to be done and we need to move. Ayaw namin ng Constituent Assembly. Naniniwala kami sa demokrasya ng bansang Pilipinas. Ayaw namin na kinokontrol ng gobyerno ang dapat na kontrol ng bansang Pilipinas ng mga mamamayan. Kaya gusto namin magkaroon ng eleksyon para iboto namin ang dapat na manalo bilang presidente at huwag manatili sa posisyon ng mga hindi dapat manatili sa posisyon. Pinag-isipan ng sobrang tagal at sobrang daming tao yung charter na yan. Tapos yung constitution na yan. Ayan. Tapos hindi ko alam kung bakit kailangan ng snap na biglang papalitan na hindi man lang matagal yung pag-aaral ba? Tinututulan ko ang CONAS dahil dinidelay nito ang mga proyektong panlipunan kung meron man. Bilang isang artist, gagawa ako ng mga kantang nananawagan sa pagmulat at pagkilos upang tutulan ang
CONAS or Chacha. At sa nakikita naman natin, yung gobyerno natin ay kilala doon sa mga batas, sa paggawa ng batas na lagi na lang against sa mga tao. So bakit natin papayagan na mapalitan itong ating konstitusyon kung alam natin na ito yung magiging tulay upang magkaroon pa ng mga batas na magiging laban sa masa at laban sa mga tao. Kami ang kabataang artista para sa tunay na kalayaan. At anong masasabi natin tungkol sa CONAS? 1, 2, 3, go! Pagbabago ng konstitusyon, pampahaba ng konsumisyon, posisyo'y nais lamang gawing legal, taong baya'y ginagawang hangal. No to Chacha, no, no, no. No to Chacha, no, no, no. Tinututulan ko ang CONAS dahil ito ang magbubuyang-yang sa likas na yaman ng Pilipinas para madambong ng mga dayuhang ganit. Ang magagawa ng mga artist ay lumikha ng mga likhang sining na magiging inspirasyon ng mga mamamayan para lumahok sa mga pagkilos. Muna-una, simple lang kasi itong CONAS na ito, magpapatuloy ito ng isang represibong rehimen. Yung pagtutol naman kasi na ito, hindi lang magagawa ng isang artista, kundi sama-sama pagkilos, hindi lang actually ng mga artist, kundi ng lahat ng sambayan ng Pilipinas. Once na na-polish na o napasupad na yung Chacha, maraming epekto ito dun sa kultura. Andyan na yung sa usapin ng mass control ng mga dayuhan, sa usapin ng mass media, sa usapin ng bank control mismo ng nung panlasa ng mga Pilipino. At unti-unti napapatay yung pagiging nationalist ng mga Pilipino. Natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasarili lamang ng mga sakim. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ibang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ibang kumain. Pwede na ba yan?